Sige po, tayo po tayong lahat. Medyo matagal na po nating hindi ginagawa to pero gawin natin ngayon. Kasi nung nasa likod yun yung pinakita ng Lord na gagawin natin. Lahat po ng may speaking in tongues, speak in tongue. Magsalita ka sa ibang wika, speak your heart out sa Lord through speaking in tongues. Yung wala naman po, magsimula kang magpuri sa Panginoon. Sige po, gawin natin. Speak in tongues. Huwag mahingina. Laksan mo. Voice it out. Voice it out. Set your heart. Connect with the Father. Ito yung panahon na kinakailangan na mas lalo mong ilagay ang iyong sarili na handa sa kung ano yung gustong sabihin sa iyo ng Lord para sa umagang ito. Yes, Lord. Speak in tongues. Speak in tongues. Speak in tongues. Oh, Jesus, we want you here. Spirit of the Most High God, we want you here. We want your presence, Lord. We want you in our midst. We want you here. Father, walang ibang presensya sa lugar na to maliban sa presence mo. Wala kaming pinapayagang mangingialam sa gawaing ito. Pinapasakatuparan namin ang kalooban mo na kung dalawa o tatlo o higit pa na magtitipon sa iyong pangalan, ikaw ang nasa aming kalagitnaan. Lord, higit kami sa tatlo. Higit kami sa tatlo at nagtitipon kami para sa iyo lamang, Panginoon. Nagsasama-sama kami para bigyan ka ng karangalan. Nagsasama-sama kami para sabing, ikaw lang ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba. Walang Panginoon sa lugar na ito maliban sa iyo, Panginoong Jesus. At walang ibang presensya naririto maliban sa iyo, banal na Espiritu. Kaya naman sa oras na to, I set a parameter. I set a perimeter of limits sa lahat ng gawa ng kalaban. No projection of the enemy na mangingialam sa iyong mensahe. Lahat ng bumabara sa tenga, nahahadlang upang marinig ang iyong katotohanan. Inaalisan ko ng karapatan ngayon sa pangalan ni Jesus. Pinapatahimik ang anumang espiritu na hindi galing sa iyo. Pinapatahimik ang anumang gawa ng flesh sa aming kalagitnaan.
At sinasabi namin walang ibang pwedeng maghari dito maliban sa iyo, O Diyos na buhay. Maliban sa iyo na makapangyarihan, makagagawa ng lahat ng bagay. Dahil kami ay para sa iyo lamang. Kami ay para sa iyo lamang. And Father, we thank you. We want you here. Move and have your way in our midst. Be glorified. Your name alone be exalted. You alone be seen and manifest your presence. We thank you and we bless you, Lord. We set the atmosphere conducive to the work of the Holy Spirit. We bless you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sige po, pwede na po tayong maupo. Yung palakpak po para kay Lord, ulitin natin. Sabi mo nga sa katabi mo, ang init ngayon. Okay lang yun. Alam nyo kasi mas mainit sa impyerno eh. Kaya okay lang na mainitan tayo dito kaysa mainitan tayo dun sa hindi natin dapat na pinupuntahan. Buksan nga po natin ang ating mga Bible sa John chapter 2, verse 2 hanggang 11. Sino po dito yung ganon ka-assured siya ay born again na o may relasyon siya sa Diyos nang dahil sa Panginoong Yesus? Pakitaas ang kamay. Yung hindi nagtaas ng kamay, anong problema? Ulitin ko, sino dito yung assured, sigurado ka, ikaw ay born again at may relasyon ka sa Diyos nang dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus sa buhay mo? Pakitaas ang kamay. Sige, yung ayaw magtaas, bahala ka sa harapan ng Lord. Kasi bakit hindi ka nagtataas ng kamay? Pagiging born again ang pinag-uusapan natin. Sige, buksan natin sa John chapter 2, verse 2 hanggang 11. Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst, they said to him, "Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now, in the law of Moses, commanded us to stone such woman. So what do you say?" This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, "Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her." And once more he bent down and wrote on the ground. But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones. And Jesus was left alone, with the woman standing before him. Jesus stood up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She said, "No one, Lord." And Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more." Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. Dito po sa mga talatang ito, pinakita ng Panginoong Yesus yung dakilang biyaya at kahabagan niya para sa mga tao. Dahil naparito ang Panginoong Yesus para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Sa Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Kung titingnan po natin yung verses na binasa natin, makikita natin doon yung isang bagay na dapat na nararanasan o dapat na dinadaanan natin para masabi natin talagang may relasyon tayo sa Panginoong Hesus. Dito, yung babae,
nahuli siya, nangangalun niya, nakikiapid, may lalaki. May lalaking iba. Hindi niya asawa. Nasa maring relasyon siya. At nasa akto pa. Ulitin ko, in the act of adultery. Ibig sabihin, they are doing something na tanging mag-asawa lamang ang gumagawa. At sa senaryo na to, hindi niya asawa yun. At ang batas ni Moses, ang law ni Moses, ang sino mang mahuhuli na nakikiapid, dadalhin sa pintuang bayan, sa gate of the city, at babatuhin hanggang sa mamatay. Yun yung senaryo. Nung kung saan inilapit ng Pharisees at Sadducees yung babaeng nangangalo niya sa Panginoong Yesus, ang purpose nila, subukin ang Panginoong Yesus. Kasi pag nagkamali nang sasabihin ng Panginoong Yesus, pwede nilang i-accuse na siya ay lumalabag sa batas na ibinigay ni Moses. At dahil alam ng Panginoong Yesus ang nasa puso ng lahat ng tao, walang maitatago. Sabihin mo nga sa katabi mo, wala kang maitatago sa harapan ng Diyos. Walang maitatago. Sinagot niya ang mga accusation na ginawa doon sa babae sa pamamaraang alam niya na yun yung kalooban ng Ama. Dahil ang Panginoong Yesus, hindi siya naparito para gawin ang kanyang gustong gawin, para sabihin kung ano yung gusto niyang sabihin. Naparito siya para gawin kung ano ang gustong ipagawa sa kanya ng Ama at sabihin lang kung anong gusto ipasabi sa kanya ng Ama. And nung oras na iyon, sumagot ang Panginoong Yesus sa mga eskriba, sa mga pariseo, sa mga taong relihiyoso. Ang sabi niya, ang sino mang walang kasalanan ang siyang unang bumato sa babaeng to. Bakit? Kaya nandun yung babae, hahatulan babatuhin hanggang mamatay. Pero nandun ang Panginoong Yesus at tinaano nila na makiayon ng Panginoong Yesus sa pagbato doon sa babaeng yon. Nung narinig yon ng mga pariseo, ng mga Sadduceo at ng mga taong naroroon, na umupo uli ang Panginoong Yesus, nagsulat uli doon sa lupa. Nung narinig yon, isa-isa silang nagsialisan. Nauna doon sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Bakit kaya pinakamatanda? Mas matanda ka, mas marami kang nagawang kasalanan Kasi mas bata, mas konti pa yan. Pero habang tumatanda, nadadagdagan at nadadagdagan yan At yun yung naging senaryo. Nung time na yon, nung naramdaman na ng Panginoong Yesus na kinakailangan na niyang tingnan yung babae, tinanong ng Lord ang babae, nasaan sila na humahatol sa iyo? Woman, where are they? Has no one condemned you? Wala na ba humahatol o nag-aakusa sa iyo? Ang sagot ng babae, no one, Lord. Wala na po, Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ako man, hindi kita hahatulan, pero simula sa oras na to, huwag ka nang magkasala pa. Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. Alam niyo po, nung minemeditate ko to, sabi ko, Lord, ganun katindi yung pag-ibig mo Kahit na gaano pa kalaki ang kasalanan, yung kahabagan at biyaya mo, available. Kung magpapakumbaba sa iyong harapan, hihingi ng patawad, ay iyong patatawarin. Pero tong babaeng ito, hindi naman siya humingi ng patawad Guilty. Guilty nga siya nung oras na yun Caught in the act. Maaring nung inilapit siya sa Panginoong Yesus, yung wala siyang proper na suot. Maaring nakatapis lang siya o iniharip siya kasi caught in the act siya. Natagpuan siya na gumagawa na hindi niya dapat ginagawa. Pero sa halip na hatulan siya ng mga tao, dahil ang Panginoong Yesus hindi aayon sa hatol ng tao, binigyan ng pagkakataon ng Panginoong Yesus
Yung babaeng yun, sabi niya, kung wala na sila, ako man hindi kita hahatulan. Pero, simula sa oras na to, huwag ka nang magkakasala pa. Nandito po ang tunay na larawan ng kaligtasan. Yung salvation na makukuha natin sa Panginoong Yesus. Nung sa SOW1, pinag-usapan namin, ano ba yung gospel? Yun yung nakakatanda ng ano ang gospel. Sa simpleng salita, the gospel is Jesus Himself. Ang mabuting balita, ang Panginoong Yesus mismo. At yung gospel na yon, kapag tinanggap natin, doon lamang tayo maliligtas. Titing ko ha? Kapag tinanggap natin ang Panginoong Yesus, doon pa lang tayo maliligtas. Kaya kanina ang una kong tanong, sino dito yung nakakasigurado na ikaw nga ay born again na natanggap mo na ang kaligtasan dahil may relasyon ka na sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Pero yung kaligtasan na nagmumula sa Diyos, may dalawang bahagi. Hindi lang tatanggapin ng Panginoong Yesus. Ang dalawang bahagi na binubuo ng kaligtasan na matatanggap natin, yung salvation galing sa Panginoong Yesus, ang una, repent. Kailangan may pagsisisi. Ang pangalawa, believe the gospel. Paniwalaan na si Jesus ay naparito, namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay mula sa mga patay para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Dalawang bahagi. Hindi pwedeng tinanggap lang natin ang Panginoong Yesus pero hindi tayo nagsisi. Hilaw ang ating salvation kung tinanggap lang natin ang Panginoong Yesus pero hindi tayo nagsisi mula sa ating mga kasalanan. Kasi magka-partner yon. Two faces of the coin. Yung isang coin, di ba, yung barya. Hindi naman mukha lang yun eh. Merong nasa likod yun. Pag sinabing two faces of the coin, yun ang nagko-compose ng coin na yun. Yun yung bumubuo ng barya na yun. Ganon din sa ating kaligtasan. Masasabing buo ang ating kaligtasan, assured tayo doon sa ating kaligtasan kung una nagsisi tayo at nanampalataya tayo sa mabuting balita, nanampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Alam niyo po, kinakailangan natin itong ilatag ng maayos. Kasi marami ang nasa loob ng church pero hindi saved. Pakikalabit ng katabi mo, hindi ikaw yon. Marami ang nasa loob ng church pero hindi saved. Maraming nagsasabing, born again ako, pero hindi naman talaga. Bakit? Sabi sa Matthew chapter 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. At sasabihin ng mga taong yon, Panginoon, nagpalayas ako ng demonyo sa iyong pangalan eh. Nagprophesy ako sa iyong pangalan. Nagpagaling ako, gumawa ako ng mga katanda't himala sa iyong pangalan. Tapos sasabihin ng Panginoong Yesus, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kayong mapaggawa ng masama. Sabi mga sa katabi mo, ang sakit nun. Yung alam mong kay Lord ka, tapos sa pagdating ng oras, sinabihan ka sa'yo ng Lord, sabihan ka ng Lord, hindi kita kilala eh. Sino ka nga ba? Nakaranas ka na ba na kilala mo yung tao, tapos nung nilapitan mo, binati mo, sino ka nga? Nakaranas ka na nga ng ganon? Sino nakaranas ng pakikitaas nga ang kamay? Yung bang, kakahiya. Yung bang, confident ka lumapit. Uy, kumusta ka na? Sino ka nga? Kakahiya, lalo na kung may mga taong ibang doon na nakakarinig. Imaginein mo, sa huling panahon, sa araw ng ganap na muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, paglapit natin sa Kanya, sasabihin niya, sino ka nga? Sino ka nga? Dahil kilala ng Diyos kung sino ang para sa Kanya. Medyo mabigat itong pag-uusapan natin.
Kasi we have been saved by grace. Sa biyaya tayo ay naligtas. Hindi natin pinagtrabahuhan yun. Wala tayong ginawa. Ginawa ng Panginoong Hesus. Ang hindi natin magagawa, ang iligtas tayo mula sa ating kasalanan at mula sa kabayaran ng ating kasalanan at mula sa sumpa ng kasalanan. So 3 yung pagliligtas na ginawa ng Panginoong Hesus. Sa biyaya. At yung biyayang yon ay unmerited favor. Nagdesisyon lang ang Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo marapat. Nagdesisyon lang ang Diyos na mapabilang ka sa kanyang pamilya. Hindi mo pinagtrabahuhan. Wala kang pwedeng gawin sa iyong sariling kakayanan para maligtas ka dahil ginawa na ni Jesus ang hindi mo pwedeng gawin. Pero hindi natapos doon. Yung Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9 na sa biyaya tayo naligtas pero tayo inihanda para sa mabubuting gawa after ng ating kaligtasan. Merong resulta ang kaligtasan na meron tayo. Hindi natin pinili, hindi natin ginawa, pero kinakailangan nating maunawaan na ang lahat ng naka-encounter sa Panginoong Hesus, lalo na sa panahon niya, lagi niyang sinasabihan, sin no more. Huwag ka nang magkasala pa. Ang isang account doon, yung isang lalaki na lumpo, nung pinagalin siya ng Panginoong Hesus, nung maraming nagtatanong, ikaw nga ba ang yung lumpong ganito. At nung bit-bit niya nung nakita niya uli ang Panginoong Hesus, matapos siyang kilatisin o tawag doon, tanungin ng mga makadiyos nung panahon na yon, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya nung makita uli siya, sin no more, kundi masigit pa dyan ang mararanasan mo. Meron palang resulta yun, no? Pag hindi tayo nagsisimula sa ating mga kasalanan at hindi natin iniwan ng ating kasalanan, masigit pa dyan ang mararanasan mo. Sin no more. Sabi mo nga sa katabi mo, sin no more. Huwag ka nang magkasala pa. Sa iyong isip, sa iyong sinasabi, sa iyong ginagawa. Bakit? Ang kasalanan, inihiwalay tayo sa Diyos. Niting ko, ang Diyos kasi ay banal. Yung preaching ni Redka nung Sunday. Ang Diyos kasi ay banal. At ang sino mang marumi dahil sa kanyang kabanalan, hindi pwedeng lumapit sa kanya. Pero purihin ang Diyos nang dahil sa Panginoong Hesus, yung ating karumihan, nung tinanggap natin siya bilang tagapagligtas, nung pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan at tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas, hinugasan niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Wala nang pwedeng ibato pa na accusation laban sa atin kung tayo'y lumalakad ng may pagsunod sa kanyang kalooban. Yung sin, inihiwalay tayo sa Diyos. At dahil tayo ay malayo sa Diyos, ano sa tingin niyo ang pwedeng mangyari sa atin? Na-imagine nyo na? Ang security, dahil tayo nasa Panginoong Yesus, we are secured. We are assured, we are insured, we are secured. Dahil tayo'y nasa Panginoong Yesus. Kung tayo'y malayo sa Panginoong Yesus, assured ka ba? Pumapasok dyan yung intimidation. Pumapasok dyan yung takot. Pumapasok dyan yung insecurity. Assured ka ba? Pangalawa, kung tayo'y malayo sa Panginoong Jesus, insured ka ba? Ano yung insured? Yung anuman ang mangyari, back up ka. May back up para sa'yo. Insured ka. Kung ikaw ay malayo sa Lord, secured ka ba? Ang pag-iingat ba ng Diyos ay nasa iyo? Ang pagsama ba ng Diyos ay nasa iyo? So, kapag tayo ay nasa kalooban ng Diyos at tayo ay nasa relasyon sa Diyos, we are assured, we are insured, we are secured. At dahil nga tayo, kapag tayo ay malayo sa Diyos nang dahil sa ating kasalanan,
we are vulnerable to the enemy. Ano yung vulnerable? Pakitagalog nga. Sino yung magaling sa Tagalog dyan? Vulnerable. Bukas tayo sa anumang pakana ng kalaban. Dahil malayo tayo sa Kanya. Yun yung rason, yun yung reason, bakit gusto ng Lord for us to draw close to Him. Hindi kinakailangan ng Diyos yun, pero kailangan natin. Bakit? Mag-draw close man tayo o hindi, walang mababago sa Diyos. Diyos pa rin siya. Sabi mo nga sa katabi mo, walang mababago. Diyos pa rin siya. Sumamba man tayo sa Diyos o hindi, walang mababago. Diyos pa rin siya. Sumunod man tayo sa Diyos o hindi, walang mababago. Diyos pa rin siya. Maglingkod man tayo o hindi sa Diyos, walang mababago. Diyos pa rin siya. Hindi niya kinakailangan kung ano yung mga ibibigay natin sa Kanya. Kaya tayo gusto ng Lord mag-draw close sa Kanya for our benefit. Kasi gano'n niya tayo kamahal. Dahil alam niya na kapag malapit tayo sa Kanya, ma-assured tayo sa kung ano yung kalagayan natin. Ma-i-insured tayo, back up natin siya. At ma-secured tayo. Secured, iingatan tayo sa anumang pwedeng gawin ng kalaban para tayo ay saktan, nakawan. Bakit ano ba ang reason? Bakit naparito ang kalaban? Sa John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Ang magnanakaw ay naparito para magnakaw, pumatay, mangwasak. Ngunit naparito ko, sabi ng Panginoong Hesus, upang bigyan sila ng buhay na ganap at kasiya-siya. Sabihin mo nga sa katabi mo, yun yung plano ng Diyos sa iyo eh. Yun yung plano ng Diyos para sa atin. Buhay na ganap at kasiya-siya. Yung dahil kasama natin siya. Dumaan man yung mga challenges sa buhay natin, alam natin, back up natin ang Diyos. Dahil hindi lang natin siya Diyos, tatay natin siya. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi mo lang siya Diyos, tatay mo siya. At ang tatay sa mundong ito, hindi ko gustuhin na mapahamak ang kanyang anak. Lalo na yung tatay natin sa langit. Kaya gusto niya, draw close to Him. Mas lumapit pa tayo sa Kanya. Mas maging intimate pa tayo sa Kanya. Bakit? Doon lang niya tayo maiingatan eh. Doon din lang niya tayo mapagpapala. Doon din lang niya tayo maa-assured na kahit pa ang anumang mangyari, tayo ay para sa Kanya. Pero pag tayo lumalayo, nang dahil sa ating kasalanan, magagawa ba ng Diyos yun para sa atin? Kapag ginagawa natin kung ano yung gusto natin, hindi kung ano ang gusto ng Diyos, magagawa ba ng Diyos yung mga bagay na yon para sa atin? Tapos dadating tayo sa daing, Lord, ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Pakisabi sa katabi mo, daing pa more. Daing pa more. Masarap yun, Tiweng. Daing pa more. Daing tayo ng daing. Pero ang tanong, nagdo-draw close ba tayo kay Lord? Mahirap ang buhay kapag malayo sa Diyos. Dahil kapag malayo tayo sa Diyos, sasamantalahin ng kalaban ang paglayo natin sa Diyos. Doon papasok at iba't ibang sitwasyon para tayo'y mahirapan sa ating mga buhay. Na hindi yon ang plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Dahil ang plano niya para sa iyo at para sa akin ay bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi libre sa problema. Dadating pa rin ang mga problema, pero alam natin, back up natin ang tatay natin. Alam natin, hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man.
Sigurado tayo, ipagtatanggol tayo ng ating Diyos. Sigurado tayo, anumang pangangailangan natin, nandyan siya para tugunan. Pero kapag tayo ay malayo sa Diyos, nang dahil sa ating kasalanan, makakaranas tayo ng iba't ibang sitwasyon na magiging dahilan para yung buhay natin hindi maging ganap at kasiyasiya. Nung tayo'y nasa kadiliman pa, hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Yesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, mahirap ang buhay. Sino yung pwede magsabi ditong hindi? Lahat Maaring sabihin mo may pera ka pero wala kang kapayapaan. May pera ka nga pero meron kang sakit na kahit ang pera mo hindi ka mapagaling. May pera ka nga pero lagi kang balisa. Simpleng bagay lang, naha-highlight dahil malayo sa Diyos, dahil nasa kadiliman. Pero nung dumating ang Panginoon Hesus sa takdang oras, at the right time, He came to our lives para iligtas tayo at palayain tayo mula sa pagkakabihag o pagkakaalipin ni Satanas nang dahil sa ating mga kasalanan. Kumanda, nagkaroon ng pagkakataon na maiayos ang ating buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, maayos na buhay ang gusto ng Lord para sa iyo. He came to our lives to save us and to set us free. Dumating ang Panginoong Yesus para iligtas tayo at palayain tayo. Pero may instruction ang Lord sa atin. Sin no more. He is instructing us again and again. Sin no more. Dahil yung sin, ihihiwalay tayo sa Diyos. Dahil yung sin, magiging dahilan para pahirapan ng kalaban ng ating buhay na hindi yun yung gusto ng Diyos para sa atin. But real talk muna tayo ngayon. Real talk. Real talk tayo. Yung mga Gen Z dyan. Real talk nga tayo. Real talk ako Real talk muna tayo. Do we still fall and commit sin? Nagagawa pa rin ba nating pumalya, pumalpak at magkasala? Pakitaas nga ang kamay dito ng hindi na. Parang doon sa Pariseo at sa Doseo yung walang kasalanan dyan, siya ang unang bumato. Mas matanda, mas marami. Mas matanda, mas marami. So, real talk, kahit nasa Panginoong Hesus tayo, do we still fall? Do we still sin? Nasa Lord na tayo. Nagagaw pa rin ba nating magpumalya, mag-commit ng mistake at magkasala? Real talk. Walang exempted dyan. Napag-usapan namin minsan, iba yung mistake sa nagkasala ka. Ang mistake, nagkamali ka. Hindi mo sinasadya. Yung nagkasala, alam mo nang mali. Alam mo hindi natutuwa ang Lord, ginawa mo pa. Yun yung kasalanan. Ang mistake, nagkamali ka. Pag nagkamali ka, ang bilis lumapit kay Lord at Lord, pasensya na, nagkamali ako, humingi ako ng patawad sa'yo. Whatever mistake should be repented also before God. Pero kapag nagkasala tayo, minsan yun yung hahadlang sa atin para lumapit tayo sa Diyos. Kasi feeling natin ang dumi-dumi natin. Feeling natin hindi tayo marapat sa Diyos. Pero alam nyo, katulad ng babaeng yun, nagbibigay ng pagkakataon ang Diyos na makalapit tayo sa Kanya. Hindi niya tayo hahatulan sa ngayon. Bakit? May biyaya na available para sa atin na pwede niya tayong patawarin. Ilang beses kong nabasa yung kwento ng isang pastor na kakilala ko nung nag-preach siya. Doon sa preaching ng pastor niya na yon, sabi niya, merong isang nahuli, nakulong dahil sa kasalanan, pero kinakailangan niyang dumaan sa korte para malaman kung anong klaseng kaparusahan sa kasalanan na kanyang ginawa.
Yun yung senaryo. Nung pagdating niya doon sa korte, yung attorney niya, kababata niya, kaibigan niya, na dahil doon, gumawa ng paraan yung attorney para mailigtas siya doon sa kaparusahan, doon sa kasalanan, doon sa crime na ginawa niya. Di nakalaya siya, hindi siya nakulong, hindi siya naparusahan. Pero dumating sa pagkakataon na ulit-uli yung kasalanan kanyang ginawa. Sige, repeat. Nung naulit-uli yun, dinala uli siya sa korte. Pagdating sa korte, natuwa uli siya. Nandun uli yung kababata niya, nandun uli yung kaibigan niya. Kaya lang hindi na attorney niya, kundi judge na. Hukom na. Di sabi niya, mas malaki ang laban ko dito. Kasi dati attorney lang yung kababata ko. Ngayon, siya na yung judge, siya na yung hukom. Tingin ko, walang sala ako nito. Kasi kaibigan ko to eh. Nung attorney nga siya, nagawan niya ng paraan para hindi ako maparusahan, kaya judge siya. Nung oras ng, ano bang tawag doon? Doon sa pagharap doon sa korte. Oras ng hearing, nung hahatulan na siya, nag-expect siya, aabsuelto ko nitong kaibigan ko. Nung humarap siya doon sa judge, hinatulan siya na makulong. Sabi niya doon sa kaibigan ng judge, bakit ganun? Nung attorney ka, nailigtas ako, hindi ako nakatulan. Ngayon nga, ang laki ng pagkakataon, mas mayroong kang kapangyarihan na ako iligtas kasi judge ka. Bakit ngayon hindi mo ko nailigtas? Ang sabi ng judge, noon attorney ako. Kahit na sino pa ang i-represent ko, gagawin ko ang lahat ng paraan para mailigtas siya. Kasi attorney ako. Pero ngayong judge ako, dapat yung matuwid ang maging hatol ko. At ikaw ay nagkasala, kaya ikaw ay mapaparusahan. Sa panahon pong ito, attorney pa natin ang Panginoong Jesus. Naaabsuelto tayo sa mga kapalpakan at mga kasalanan ginagawa natin dahil time of grace. Pero sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, haharap tayo sa Kanya bilang judge. Sabi mo nga sa katabi mo, may oras pa. May oras pa. Haharap tayo sa Kanya bilang judge at ipagbibigay sulit natin ang lahat ng ating ginawa sa Kanyang harapan. Ipagbibigay sulit natin sa Kanya, walang natatago sa Diyos. Habang may oras pa, habang attorney pa natin siya, habang nandyan yung biyaya, nagbibigay ng pagkakataon ang Diyos, sin no more. Huwag ka nang magkasala pa. Huwag ka nang magkasala pa. Kahit si Apostol Paul, real talk, kahit si Apostol Paul nakaranas na may labanan sa kanyang katauhan. Kasi diyan niya nasabi yung kantang gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Nasa Bible po yun. Concise version lang. Na-summarize lang. Pero yung gusto kong bumait pero hindi ko magawa. He wanted to do what was good, but he did what he hated. Gusto niyang gawin ko anong mabuti, pero ang nagawa niya kung ano yung kanyang kinasusuklaman o kanyang inaayawan. Alam niyang may problema siya. Alam niyang merong nasa sa kanya na nangangailangan ng tulong ng Diyos. Nasa Romans chapter 7, verse 15 hanggang 25. Hindi ko na po babasahin sa Tagalog, hahaba tayo. Pero kung mailalagay sa monitor ang Tagalog, mas okay. Romans chapter 7, verse 15 hanggang 25. Sabi ni Paul, si Paul to mightily ginamit ng Lord. Pero alam niya na kailangan ng tao ng biyaya na nagmumula sa Diyos para mailigtas sa kanyang sarili. Sabi niya dito, for I do not understand my own actions. I do not do what I want, but I do the very thing I hate.
Now, if I do what I do not want, I agree with the law that it is good. So now it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. Sa laman na to. What I keep on doing. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now, if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. Ang masama ay nasa malapit lang. For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, kahabag-habag akong tao. Who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh, I serve the law of sin. Si Pablo, na ganoon naglingkod sa Diyos, ganoon nakaunawa ng tungkol sa kaligtasan, ganoon na-encounter ang Panginoong Yesus kahit walang taong nag-share sa Kanya, kumilala siya sa Panginoong Yesus na ang Panginoong Yesus mismo personal na nagpakilala sa Kanya, kahit walang nag-share sa Kanya, nakita niya ang kalagayan ng tao. Dahil siya personally, yun yung nararanasan niya. Na kahit na kay Lord na siya, kahit nagsaserve pa siya kay Lord, there's something within him. Naglalaban. Naglalaban upang piliin kung ano yung marapat sa harapan ng Lord. Sabi nung nanay-nanayan ko dati, yung unang nanay ko sa cell group, nagbigay siya ng example eh. May isang tao, may dalawa siyang aso, isang itim at isang puti. Yung dalawang aso yun, hindi magkasundo. Malakas kumain si itim kesa kay puti. Sa oras ng pag-aaway, lagi nitong dalawang asong to, laging talo si puti. Bakit? Mas malakas si itim. Ganon din sa atin. Ano ba ang pinapalakas natin? Ang ating espiritu o ang ating laman? Kaya nagkakaroon ng problema dahil mas pinapalakas, pinagbibigyan ang tawag ng laman sa halip na kung ano ang gusto ng banal na espiritu na nasa sa atin. Praise be to God. Dahil may Romans chapter 8, hindi natapos sa Romans chapter 7. Si Pablo nakita niya yung kalagayan na yon, pero nakita din niya ang sagot mula doon sa kanyang kalagayan. Tingnan nga natin yung Romans chapter 8 verse 1. Hindi ko sinulat dito kasi mahaba yon, pero hindi ko na din babanggitin ng buong buo. Sabi sa Romans chapter 8 verse 1, ngayon ngay wala ng anumang hatol sa mga nasa kay Jesucristo. Kulang siya, tingnan natin sa English. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala nang hatol ang sino mang na kay Jesucristo na hindi lumalakad sa laman, kundi lumalakad sa pakunguna ng banal na Espiritu. Praise God for Romans chapter 8. Kaya pala gusto ng Lord at nararapat na for us to draw closer to God dahil ito yung sitwasyon na meron tayo. The spirit is willing, but the flesh is weak. Nung nag-preach si Red, be ye holy,
for I am holy. Alam nyo, nasa likod ako during worship, nasagap ko yung mga thoughts na to, kaya nabuo tong mensaheng to. Gusto ko naman, pero. Mahal ko naman si Lord, pero. Gusto ko namang sumunod, pero. Gusto ko namang maglingkod, pero. At alam ko, marami ang nandito ang gano'n ang kaisipan. Gusto ko naman, pero. There's something within me na hindi maging dahilan para yung kabanalan ng Diyos totoong maranasan ko. Gusto ko naman, love ko naman si Lord, pero may kahinaan ako na hindi ko mapagtagumpayan. Totoo o hindi? Yung hindi plastic, magsasabing totoo. Kasi yun yung realidad eh. Real talk. Real talk lang. Alam mong masamang magalit pero nagagalit ka. Totoo? Hindi. Pwede kang magalit doon sa ginawa pero wag doon sa tao. Kasi ang Panginoong Yesus nagalit din. Tinumban niya yung mga table doon sa sinagoga. Dahil ginawang bahay ng mga magnanakaw, yung bahay ng Diyos. Nagalit siya, pero hindi siya nagkasala. Banal pa rin siya. Nagalit siya doon sa ginagawa, pero hindi doon sa mga tao. Bawal magnakaw, pero nagnanakaw. Yung hindi mo nga lang pagbibigay ng iyong tithes at offering, ninanakawan mo na ang Diyos eh. Bawal ang ginagawa mo sa iyong kapatid, sa Diyos mo ginawa. Sinaktan mo yung iyong kapatid. Di ang sinaktan mo ang Diyos. Ay mo nga sa katabi mo, real talk tayo ngayon. Mahal ko naman ang Diyos, pero apektado ko ng mga sitwasyon sa paligid. Apektado ko ng mga taong nakakasalamuha ko. Apektado ako. The spirit is willing, but the flesh is weak. We need to draw closer to God, especially now that we are waiting for the Lord Jesus to return for us. Mas lalo nating dapat magdesisyon na mas lalo pang mapalapit sa Diyos. Dahil ang Diyos lang ang pwedeng magligtas sa atin sa magiging dahilan para ma-disqualify tayo na makasama sa muli niyang pagbabalik. Real talk tayo. Sino yung sigurado dito na kapag bumalik ang Panginoong Yesus, second coming niya, kasama ka? Paano yung iba? Laki pa ng tatrabahuhin ng Lord sa atin. Hindi taong tatrabaho niya sa atin. We need to draw closer to God now, especially now, that we are waiting for the Lord to return for us. Babalikan niya tayo eh. Pero may magnanakaw na pilit tayong inaagaw sa kung paanong dapat gusto ng Diyos na papalapit tayo sa Kanya. That it comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and for us to have it abundantly. Si Pedro man sabi ganito. 1 Peter chapter 5 verse 8 hanggang 9. Be sober-minded. Be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him firm in your faith, knowing that the same kind of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. Magpakatino daw tayo at magbantay. Dahil meron tayong kaaway na umaali-aligid lang. Na naghahanap lang ng pagkakataon para tayo ay masaktan. Para tayo ay mailalayo sa Diyos. Ang dapat daw natin gawin i-resist siya. Ayawan siya tumayo ng matibay sa ating pananampalataya dahil alam natin ang ganong uri ng gawa ng kalaban ay nangyayari din at nararanasan lahat ng mananampalataya sa buong mundo. Resist him firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering
are being experienced by your brotherhood throughout the world. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. At sino lang ang pwede niyang samantalahin? Yung malayo sa Diyos nang dahil sa kanyang kasalanan. Pakikalapit yung katabi mo. Real talk. Ayaw ng Diyos na nasasaktan ka dahil mahal ka niya. Ayaw ng Diyos na naghihirap ka dahil mahal ka niya. Ayaw ng Diyos na may pinagdadaanan kang hindi maganda sa buhay mo dahil mahal ka niya. Pero bakit nangyayari yon? Yun ngang malapit kay sa Lord, nakakaranas pa rin ng ganun kasi walang exempted. Pero may kakampi, may tagapagtanggol. Imaginin mo kapag lumayo. Kung ito ang perimeter at parameter ng pag-iingat ng Diyos at sumusunod ka sa kalooban ng Lord, pag lumabas ka, nandito, provision ng Lord, nandito, pagsama ng Diyos, nandito ang mga kamangha-manghang gawa ng Diyos, nandito ang pag-iingat ng Diyos. Pag lumabas ka, bukas na bukas ka. Real talk. Kaya gusto ng Lord, draw closer to Him. Magpakatino na tayo at maging mapagbantay. Kasi may kaaway tayo na hindi natin inaaway pero galit na galit sa atin. Bakit? Namatay si Jesus para sa atin eh. Makasalanan tayo, dapat sa impyerno tayo pupunta, pero nabigay ng second chance ang Diyos para sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Nung siya ay nagkasala, hindi siya binigyan ng second chance. Si Satanas, nung nagrebelde siya sa Diyos, nung pinatapon siya mula sa langit, hindi siya binigyan ng second chance. Pero ang tao, tayo, laging may second chance. Kasi attorney pa natin ang Panginoong Jesus hanggang ngayon. Laging may second chance, laging may pagkakataon dahil nasa panahon tayo ng biyaya. Kaya may kaaway tayo na galit sa atin. Bakit? Ganon tayo pinahalagahan ng Diyos. Mas higit na pinahalagan kaysa sa mga anghel na nagkasala sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, ganon ka kahalaga. Ganon ka kahalaga. Kahit palpak ka pa, ganun ka kahalaga. Namatay si Jesus para sa iyo, patuloy na nagbibigay ng pagkakataon na lumapit tayo sa Kanya kasi hindi natin kayang ayusin buhay natin eh. Kahit anong gawa natin, pero pag tayo nasa Panginoon, lagi tayong malapit sa Kanya. Yung hindi natin kayang ayusin sa buhay natin, kaya ng Diyos ayusin para sa atin. Palakpakan naman natin doon ng Lord. Sa sobrang biyaya ng Lord. Yung hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, kaya tayong iligtas doon ng Diyos. Pero pag tayo'y malayo, may umaali-aligid. Yung malapit nga tayo, may umaaligid. Di lalo na pag napalayo tayo. Why do you think Peter said this to the believers? Dahil aware siya sa pamamalaan ng demonyo para ilayo ang tao sa Diyos. Dahil kapag malayo ang tao sa Diyos, makakaisa siya, makakapagnakaw siya, makakapatay siya, makakapangwasak siya. Alam ni Peter yung katotohanan na yan. Alam din ni Satanas na wala siyang pwedeng panghawakan sa atin, lalo na kung tayo tumanggap sa Panginoong Yesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Wala siyang pwedeng panghawakan sa atin dahil ginawa ni Jesus na ipagtanggol tayo mula sa Kanya. Hindi na niya tayo bihag. Inalis na niya tayo mula sa kaharian ng kadiliman at inilipad sa kaharian ng kaliwanagan. We are no more in darkness, pero nagtatry pa rin siya na agawin tayo sa pamamagitan ng mga pagtukso sa atin o paggamit ng mga kahinaan na meron tayo para mapalayo tayo sa Diyos.
Ano ba ang kahinaan na meron ka? Alam mo yung kahinaan na yon, gustong gamitin ng Lord para lalo kang dumepende sa Kanya. Mas lalo kang lumapit sa Kanya. Yung kahinaan na yon. Pero kung yung kahinaan na yon, inilalayo ka na sa Diyos, may nangingialam na. Pinapakialaman ka na. Dahil may nag-i-snatch away from you, from God. Inaagaw ka na palayo sa Diyos. Alam niyo po, involved po ako sa deliverance. Hanggang ngayon, involved pa rin ako. At natutunan ko na ang pamamaraan ng kalaban ay maglagay ng power assignment sa isang tao na destined na maging panganib para sa kaharian ng demonyo. Destined na maging threat sa kanya dahil kapag yung taong yun ay napalapit sa Diyos at nabago ng Diyos, magiging dahilan para maggamit ng Diyos para mas mapalawak pa ang kaharian ng Diyos dito sa mundong to. So si Satanas, nag-assign siya ng power assignment. At ang isa sa nakita kong power assignment na inassign ng enemy sa isang tao ay tinatawag ng spirit guide. Yung spirit guide na ito ay naipasa mula sa mga ancestral line o generational line o dun sa mga ninuno. Mga ninuno na na-involve sa cult and occult practices. Bakit ko alam? Kasi yun yung pinanggalingan kong lahi. Ang ancestors natin, yung mga ninuno natin, kung hindi mo alam kung na-involve sila o hindi, yung mga ancestor natin na-involve sa cult and occult practices, yung bloodline nila, nag-dedicate sila, dinedicate nila dahil binigyan sila ng kakayanan. Dinedicate nila yung kanilang lahi, yung kanilang bloodline, yung kanilang lahi nga, na mula sa lahing yun, patuloy na maglilingkod sa Kanya, doon sa nagbigay sa Kanya ng kakayanan. Manggamot man o anumang kakayanan na meron siya. Ito ang naging dahilan para si Satanas mag-assign ng spirit doon sa mga taong threat para sa kanya. Bakit kapag gagawa ng kademonyuhan o kagaguhan ni Satanas kung hindi ka threat sa kanya? Bakit ka gagawa ng kalokohan ni Satanas kung hindi ka panganib sa kanya? Bakit laging ang laki ng hadlang na gusto mong magpakabait pero hindi mo magawa? Ba't ka niya bibigyan ng panahon? Bakit ka niya bibigyan ng atensyon? Bakit? Hindi ka niya papakialaman kung hindi ka din naman magiging threat sa kanya, kung hindi siya matetreten sa iyo eh. Kaya maraming hadlang, kaya may power assignment lagi sa iyo kasi ito ang dahilan. Yung power assignment na yun, inilalagay ni Satanas, inassign sa mga tao para mahadlangan na matanggap ang kaligtasan o kumilala kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Yun yung una. At kung ikaw ay na-saved na, kung ikaw ay na-born again na, wala na siyang pinangahawakan sa'yo, pero nandyan lang siya. Aligid lang siya, tinitingnan, ano yung pwede kong gawin para hindi siya lumago sa kanyang pananampalataya? Ano yung pwede kong gawin para mahadlagan na paglingkuran niya ang totoong Diyos? Ano yung pwede kong gawin para hindi siya totohanang sumamba sa Diyos na karapat-dapat sa kanyang pagsamba? Aligid lang siya like a roaring lion seeking whom he may devour. Seeking whom he can devour. Sabi mo nga sa katabi mo, may panganib pala sa paligid natin kung tayo'y malayo sa Diyos. At parang wala nang nagsalita sa katabi. Medyo mahaba kasi, no? Nandyan lang siya. Sabihin mo, may bantay ka. Paano to ginagawa ni Satanas? By monitoring spirits and by spirit guides. Ano ang gawain ng monitoring spirit? Minamatyagan ka lahat ng iyong ginagawa, lalo na kung ikaw ay born again. Kung ikaw ay
magkakaroon ng matinding desire na mas lumapit sa Diyos. Ima-monitor niya kung ano yung mga bagay na pwedeng gawin para mapigilan ka. Ano yung monitor? May marites. May nagmamarites sa buhay mo. Na binabantayan ka kada kilos mo. Itong ginagawa niya to, ay, magkakaproblema kami ng bossing ko dito sa taong to. Kasi in love na in love kay Lord eh. Ano ba yung pwedeng hanap nga ako? Saan ba siya mahina? Real talk, yun po ang nangyayari sa atin. Akala natin normal lang, pero hindi normal. Spirit guide, yun yung nakabantay sa atin. Katulad sinabi ko, to prevent a person to know God, to surrender his life to the Lord Jesus. Ang pangalawa, na kay Lord Jesus na, pero pinipilit pang ilayo sa Panginoong Yesus yung taong involved. Sabi mo sa katabi mo, born again ka, di ba? Kahit na may power assignment si Satanas, praise be to God. Meron tayong angelic assignment na nagtatanggol sa atin. Sa Bible sabi, 1/3 of the heavenly host ang pinalayas dahil sa kanilang rebellion. O sa Bible, sa langit, nagpapalayas ng mga rebelde. Pinalayas yung 1/3 of the heavenly host kasi nagrebelde sa Diyos. Ilan ang natira kung 1/3 ang pinalayas? 2/3. 1:2. Kung may power assignment kang isa, 2 ang bantay mo para ingatan ka. 2 ang pinadala ng Diyos para bantayan ka na hindi maapektuhan. Habang ikaw ay nasa parameter at perimeter ng pagsunod sa harapan ng Diyos, yung 2 bantay mo, ipagtatanggol ka. At ang isa pa, 1 John chapter 4, verse 4, hindi lang angels eh. Little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in this world. Siya na nasa iyo ay higit na makapangyarihan kesa sa nasa mundong ito. Little children, you are from God. Ikaw ay para sa Diyos at napagtagumpayan mo sila. Dahil siya na nasa iyo ay higit na makapangyarihan kesa sa kanila na narito sa mundong ito. Sino nga ang nasa iyo nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay? Sino nga? Sino nga? Sino nga? Sino nga ang nasa iyo? Sino nga ang nasa iyo? Greater is Jesus than he who is in this world. Hindi lamang ang Panginoong Yesus nasa iyo, pinadala din ang banal na Spirit to empower you against the scheme of the evil one. Ang Holy Spirit ay nasa iyo, kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ang nasa sa iyo. Kung si Jesus ay nabuhay sa mga patay ng dahil sa banal na Espiritu, yung kapangyarihan na iyon ay nananahan sa iyo upang ipagtanggol ka at gawin kang mananagumpay sa mundong to. Pero, we need to draw closer to God. Dahil makakakilos lang ang Diyos sa atin kung tayo ay nagdedesisyon na mas lalo pang mapalapit sa Kanya. Sabihin mo nga sa katabi mo, sino ba lagi mong kasama ngayon? Sino ba lagi mong kausap ngayon? Kung sino yung lagi mong kausap, nagiging kamukha mo na. Sa training po, binanggit ko yun. Kung ang lagi mong kausap ay madaingin, reklamador, mapapansin mo sarili, reklamador na din, madaingin na rin. Kung ang laging mong kausap ay marites, chismosa, mapapansin mo sarili mo, chismosa, marites ka na rin. Pero kung ang laging mong kausap ay ang Diyos, kung ang laging mong kausap ay ang Diyos, matagumpay ang Diyos. Siya'y makapangyarihan.
kung ang lagi mong kausap ay ang Diyos. Dahil pinipilit mong lumapit sa Kanya. You draw closer to God. Ulitin ko po. Mag-draw closer man tayo sa Diyos o hindi, walang mababago sa Kanya. Diyos pa rin siya. Hindi niya kinakailangan ang paglapit natin sa Kanya. Walang mababago sa Kanya. Gusto niya na mag-draw closer tayo sa Kanya para sa atin. Para sa atin. Kasi ganun niya tayo kamahal. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka kasi ng Diyos. Duktungan mo to, kahit palpak ka pa. Mahal na mahal ka kasi ng Diyos. Kahit pasaway ka pa. Mahal na mahal ka kasi ng Diyos. Kaya nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon at naririnig mo tong mensaheng ito. Mahal na mahal ka kasi ng Diyos. Kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi mo na ito maririnig. Hindi napapayagan ng Lord. Kasi hoda pa. Pero mahal ka ng Diyos eh. Kaya naririnig mo tong mensaheng ito. Meron tayong kaaway na inilalayo tayo sa Diyos. Ano ba ang dapat nating gawin? Kasi kailangan i-deal yun. Alam mong may umaaligid, alam mong may pasaway na laging, kung kailan kang nagdesisyon magbukas ng Bible at magbasa, bigla kang aantukin. Kung ano pinapanood mo sa cellphone mo, pero nung magbabasa ka ng Bible, bigla kang inantok. Naabot ka ng alas 3 sa panonood ng K-drama, pero magbasa ng isang chapter sa Bible, inantok ka. Hindi normal. Kung tatagipin mo normal yun, di normal yun. Yung flesh mo, gustong-gusto sa mga bagay na yun. Yung spirit mo, gustong maunawaan ang kalooban ng Lord. Bigla kang inantok si flesh. Oras para mag-pray. Yung nasa 24/7 prayer intercession group. Oras para mag-pray. Nagagawang magpuyatan sa ibang bagay. Pero yung oras, isang oras lang para kay Lord. Hindi lang yung inantok eh. Ang daming magiging mga sitwasyon para hindi mo magawa. Yun nga lang nandito ka eh, nakikinig ka ng mensahe, inaagaw yung attention mo para hindi mo marinig yung katotohanan gusto iparating sa'yo ng Lord. Tingin mo, normal yun. Yung ang ganda-ganda ng message, bigla ka na paidlip, tingin mo, normal yun. Ikaw, pwede mong tanggaping normal, pero sa Diyos, hindi normal yun. Bakit? Ang tindi ng presence ng Lord, tapos nakatulog ka. Tingin mo, normal yun? Real talk lang. May nangingialam. At ano daw ang dapat gawin? Kasi hindi dapat payagan. Hindi dapat tanggapin na lang. Kahit gaano tayo kapagod, kapag nagdesisyon tayong makinig, magiging gising tayo. Kahit na ano pang sitwasyon pinagdadaanan natin, mas dapat tayong makinig. Dahil yun yung makakasagot sa kung ano yung sitwasyon na kinalalagyan natin, yung salita ng Diyos, yung presensya ng Diyos. Dahil gusto ng Lord marinig natin ang katotohanan na magpapalaya sa atin at magbe-bless sa atin. Anong dapat daw gawin doon sa mga power assignment, lalo na yung spirit guide? Madideal natin siya by renunciation. Ano yung renunciation? Una, repentance. Pagsisihan natin na hinayaan na lang natin siya manggulo sa buhay natin. Sa halip na ito na tayo dapat kay Lord, hinihila tayo laging pababa. Kaya nagagawa niya, pinapayagan natin payag ka ba? Ganyan ka na lang. Ito ka na dapat Tapos bigla, back to the basic. Back to zero ka na uli. Tingin mo ang Lord yun. Hindi ang Lord yun. God is not a God of demotion. God is a God of promotion. Hindi ka i-demote ng Lord. At tayo din ang nagde-desisyon para ma-demote tayo. Kung sa kumpanya nga, kung masipag ka sa ginagawa mo, hahabulin ka ng promotion Tama? Mali. Kay Lord pa kaya, masigit na matuwid ang Diyos kaysa sa mga kumpanya sa mundong to na nagpo-promote ng tao. Ang anak pa nga kaya niya nang
mimiti at lumalakad ng malapit sa Kanya ang hindi kayang i-promote ng Diyos? Hindi lang sa paglilingkod sa Kanya, kundi doon sa buhay na meron siya. Na pagkukwentuhan namin, even doon sa mga anak-anakan ko, maging sa core. Alam niyo po, lumaki kaming mahirap. Hindi kami maisama ng nanay ko para kumain doon sa mga kainan, kahit yung mga simpleng karinderya. Mas gugustuhin niya magluto na lang. Lumaki kami na may mindset na ganun. Hindi ako pwedeng pumasok ng Jollibee. Mahal dun. Mahal yun. Pero alam nyo, dahil sa paglapit kay Lord, pinili kong mas lumapit kay Lord. Ay hindi lang po Jollibee ang napapasukan ko ngayon. Higit pa. Hindi naman pala mahal. Pinakita lang ng enemy na mahal. Na hindi ko kayang bumili ng burger. Ngayon hindi na lang burger. Pinatikim na rin ako ng Lord ng steak. Mamahaling steak. Na pag pumapasok ako sa gano'n, Lord, dati hindi ko ito mapasukan. Ngayon pwede ko nang pasukan. Mga kapatid, God is a God of promotion. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. But I have come, Jesus said, to give them life and for them to have it abundantly. Yung ginagawa ng assignment laban sa atin na galing kay Satanas ay hinahadlangan tayong mabuhay ng kung ano yung plano ng Diyos na buhay na meron tayo. Dahil kasama natin siya. As we draw closer to God, we are assured, we are insured, we are secured. As we do the will of God, we are assured, we are insured, we are secured. Pero pag malayo tayo kay Lord, nandyan ang magnanakaw para nakawan tayo. Patayin pati kagalakan natin. Patayin pati pag-asa natin. Patayin yung paniniwala natin na kaya tayong iligtas ng Diyos sa sitwasyon natin. Wasakin ang buhay natin. Wasakin yung mga mahahalagang bagay sa atin. Bakit? Ang layo natin sa Lord kaya nagagawa yun ng roaring lion. Nakita niyang pwede niyang gawin yan sa atin. Ano nga ang dapat gawin dun sa roaring lion na yon? Sabi doon, resist him firm in your faith. Paano mo siya mareresist kung meron siyang pinanghahawakan sa buhay mo? Paano mo mareresist ang roaring lion kung meron kang ginagawang pabor sa kanya? Ang dapat gawin, repentance. Lord, anumang mga bagay sa buhay ko na kasalanan sa tingin mo. Kasi may sin of commission, ginagawa mong kasalanan. Sin of omission. Alam mo, yun yung gusto ng Lord na gawin mo pero hindi mo ginagawa. Sin of commission, sin of omission. Lord, anumang kasalanan na meron ako, kaya nakikita ng kalaban, pwede niya akong pakialaman, inihingi ko po to ng patawad sa iyo. Sa aking pag-iisip, sa aking sinabi, sa aking ginagawa, sa aking nararamdaman, inihingi ko po to ng patawad sa iyo. Repentance. Pangalawa, renunciation. Ano yung renunciation? Pag-ayaw. Pag hindi pagpayag sa kung ano yung ginagawa. Lord, anumang dahilan at nakadikit ang kalaban sa akin, inaayawan ko to, tinatapos ko na to. Inaalisan ko na to ng karapatan, wala na itong karapatan sa akin, wala na itong kapangyarihan sa akin. Pinuputol ko na ang anumang connection ko sa kung anuman ang dahilan kung bakit naiisahan niya ako. Bakit niya ako nailalayo sa iyo? Dahil ang kalooban mo ay mapalapit ako sa iyo. Pinuputol ko ito. Ang pangatlo, by declaration of God's ownership. Kung inayawan mo ang gawa ng pakana ng kalaban, dapat i-establish mo naman kung sino ang Diyos sa iyo. Lord, inaayawan ko to, pero sa oras na to pinapahayag ng aking labi dahil pinapanampalatayaan na ng aking puso. Ikaw ang aking Diyos. You are my owner. By virtue of creation, nilikha mo ko sa iyong wangis at sa iyong anyo. Ako ay para sa iyo.
By virtue of redemption, dahil si Jesus ay namatay sa krus para sa akin at iniligtas ako mula sa aking mga kasalanan, ako ay sa iyo. You are my rightful owner. Walang ibang nagmamay-ari sa akin maliban sa iyo. Walang pwedeng mangialam sa buhay ko maliban sa iyo. Walang pwedeng masunod sa buhay ko. Ikaw lamang, O Diyos. Declare of ownership. At ang sumunod, by living and walking closely to God. Kasi kung nandyan ang Diyos, wala ang presensya ng kalaban. Kung kasama mo ang Diyos, hindi makakalapit sa iyo ang kalaban. We need to draw closer to God, especially now that we are waiting for the Lord Jesus to return for us. Bakit? Kasi Ephesians 5:27, ang Panginoong Jesus, He is preparing us to be a bride without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Sabi mo sa katabi mo, bride ka ni Christ. Nakatakda ka, nakalaan ka para kay Hesu Kristo. At yung pagiging malapit natin sa Diyos, yun lang yung makakapaghubog sa atin, makapaganda sa atin to be a bride without spot, without wrinkle, without blemish. Kaya yung thought na gusto ko naman pero, mahal ko naman ang Diyos pero, gusto ko namang sumunod pero, gusto ko naman maglingkod pero, hindi na magkakaroon ng puwang sa buhay mo. Bakit? Greater is He who is in you than he who is in this world. Higit na makapangyarihan si Jesus na nasa sa iyo. At pinadala niya ang banal na Espiritu kapangyarihang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ang nasa sa iyo. Ipinadala upang maging mananagumpay ka sa paglakad sa mundong to. Sa mundong ito, hindi ka ligtas sa lahat ng sitwasyon. May iba't ibang nangyayari. Pero ikaw ay magiging assured, insured, at secured. Bakit? Kung ang Diyos ang panig sa iyo, sino pa ang makakalaban sa iyo? Kung ang Diyos ang panig sa iyo, sino pa ang magiging matagumpay laban sa iyo? Sa oras na to, tayo po tayong lahat. We need to deal the roaring lion na inassign ng kalaban laban sa atin. Ano nga uli? Repentance, renunciation, declare God's ownership, and desiring or announcing, I will live and walk for God. Closely. I will live closely. I will walk closely to God. Alam nyo, pwede 24/7. Hindi mo pwedeng masabing hindi ka na magkakasala. Pero sa iyong kasalanan, ang bilis ng conviction, ay Lord, mali ito. Lord, patawad po. Lord, nasaktan kita dito sa ginawang to. Lord, patawad po, Panginoon. Magiging aware ka na hindi dapat yun yung buhay mo. Magiging aware ka na, Lord, kasama kita pero gumagawa ako ng ganito. Lord, nakakahiya naman sa'yo, nakikita mo to. Lord, kasama kita pero ganito ang lumalabas sa bibig ko. Lord, patawad po. Humihingi ako ng patawad sa'yo. Hindi tayo ligtas. Magfo-fall at magfo-fall pa rin tayo. Pero ang bilis nating mag-sprang back. Bilis nating tumayo mula dun sa pagkakadapa. Bakit? Ma-aware na tayo eh. Gagawin tayong aware ng banal na spirito. Hindi yan makakabuti sa iyo. Mapapahamak ka pag pinatuloy mo yan. Lumawalayo ka sa Diyos habang ginagawa mo yan. Nasasaktan mo ang tatay mo kapag pinagpatuloy mo yan. Sino nga dito ang nagmamahal sa Diyos? Pakitaas nga ang kamay. Kung nagmamahal ka sa Diyos, itong mensaheng ito ay para sa iyo. Alam ng Diyos ang kalagayan ng bawat isa sa atin.
Walang natatago, walang nalilingid. The spirit is willing but the flesh is weak. At may nangingialam pa sa atin para yung weakness natin, ilayo tayo sa Diyos. Pero tong oras na to, lalapit tayo sa Diyos. Yung weakness na meron tayo, isasubmit natin sa Lord. Lord, mahina ang laman ko, pero magde-desire akong lumapit sa iyo. Sige po, yuko po tayong lahat at sumunod po tayo sa panalangin ito. Ama kong nasa langit. Sabay-sabay niyo pong sabihin, Ama kong nasa langit, lumalapit ako sa iyo sa pangalan ni Jesus. Sa narinig kong mensahe, gusto kong tumagon ng may pananampalataya. Kailangan kong mapalapit sa iyo. Kailangan ko ang tulong mo. Hindi ko kayang tulungan ang sarili ko. Kaya sa oras na ito, inihingi ko ng patawad ang lahat ng aking nasabi, ang lahat ng aking naisip, ang lahat ng aking nagawa, ang lahat ng aking naramdaman na kasalanan sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, O Diyos. Tinatanggap ko ang iyong pangako. Kung ikukumpisal ng aking labi ang aking mga sala, ikaw ay tapat at matuwid na ako ay patatawarin at lilinisin mula sa lahat ng aking kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap ko ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus na hugasan ako, linisin ako sa lahat ng aking karumihan. Tinatanggap ko, Panginoon, ang kapatawaran na available sa akin dahil namatay ka sa krus. At tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na kasama ka dahil ikaw ay nabuhay mula sa mga patay. Tinatanggap ko ang tulong na mula sa iyo, ang kilos ng banal na Espiritu. At sa oras na ito, Panginoon, inaayawan ko ang lahat ng bagay na ginagawa ng dyablo sa buhay ko. Inaayawan ko, pinuputol ko, inaalisan ko ng kapangyarihan. Wala na itong pakialam sa akin. Sinasaway ko ang lahat ng kanyang pakana. Pinuputol ko ang anumang koneksyon sa aking mga ninuno na nag-alay ng bloodline ko sa pagsamba sa gawa ng kalaban. Sa oras na ito, malaya ako, matagumpay ako ng dahil kay Jesucristo. Sinasabi ko, makapangyarihan ka, Jesus, na nasa sa akin, higit sa mga lahat ng nandito sa mundong to. And Lord, I declare your ownership sa buhay kong ito. Ako ay para sa iyo. Ako ay para sa paghahari mo. By virtue of creation, nilikha mo ko sa iyong wangis. Nilikha mo ko sa iyong anyo. Ako ay iyo. By virtue of redemption, ikaw, Jesus, ay namatay para sa akin, para tubusin ako sa aking mga pagkakasala. Muling nabuhay mula sa mga patay. Ako ay para sa paghahari ng Diyos. Walang ibang Diyos sa buhay ko. Maliban sa iyo, Diyos na buhay, may likha ng langit at lupa. Walang ibang Panginoon maliban sa iyo, Panginoong Jesus. Nag-alay ng buhay para sa akin upang bigyan ako ng buhay na ganap at kasiyasiya.
At simula sa araw na to, sa tulong na galing sa iyo, lalakad ako, mamumuhay ako ng malapit sa iyo, O Diyos. Walang ibang dahilan, kundi nagmamahal ka kasi sa akin. Ako na lang po magpe-pray. Father, in the name of Jesus, I ask for the blood of Jesus to wash away everything na hindi galing sa iyo sa buhay namin na naririto, Panginoon. Paglilinis, flush out everything, Lord. Walang puwang ito sa aming buhay. Kaya i-flush out mo anumang pinanghahawakan ng kalaban. Totally, Lord, inward, outward, Lord, cleanse us completely today. For we belong to you alone. Kami ay para sa iyo lamang. At simula sa oras na to, Lord, ma-enjoy namin ang pagsama mo sa buhay namin. Ma-enjoy ka namin. Ma-enjoy namin ang relasyon namin sa iyo. Ma-enjoy ka namin dahil ito yung plano mo. Ito yung plano mo. Ito yung plano mo for us to live a life ganap at kasiya-siya dahil sa pagsama mo, Panginoon. Father, NCCP belongs to you. NCCP is yours. NCCP is yours alone. You are God of NCCP. No other name but the name of Jesus be lifted up in NCCP. Among the people of God in NCCP, draw us more closer to you as we declare our desire to be closer to you, Lord. Hallelujah, O God.